Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago yan, nais ko lamang pong magpasalamat sa mga butihin nating subscribers and followers. Kaya naman magbabasa po tayo ng mga napili nating komento patungkol po sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya, mabait si Maymay, kuya, si Pao, kayo talaga. Naganap naman ng kasiraan sa Kim Pao. Si May, amiga ni Kim, hindi ganon si May na makiapid kay Pao. Sorry kayo. Parang kapatid lang ni Kim. Huwag niyong ipasok sa gulo. Sorry kayo. God bless. Andito lang kami sa paligid. Thank you Lord. Gabayan mo po ang Kim Pao. Masaya kaming mga fans senior. So, kaibigan po ni Kim and Paolo Abilino, itong si Maymay Entrata. And maging siya, panapan din po siya ng Kim Pao. Kaya, hindi dapat ito bigyan ng kahulugan ng ibang mga bashers dyan sa paligid dahil tatawanan lang kayo ni Kim and Paolo Abilino. Next naman na comment, mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, hay nako Dres, habang sikat ang dalawa, habang pilit binabagsak, mas maraming blessings sa kanilang dalawa na darating sa kanila. Mga bashers, habang andito pa kaming mga fans ng dalawa ay di nyo sila mapapabagsak dahil sila ay makajos at very generous at hindi mata pobre. Nakatulad ng iba. God bless Kim Pao and Aki and all their vloggers, so with their legit fans, so with the senior citizen all over the world. So maraming salamat po sa mga komento. Ginang Norma Dayag. Yes po, hindi po nila mapapagbagsak si Kim and Paolo Abilino as long as andito tayong mga warriors ni Kim and Paolo Abilino. Lagi tayong nakasupport sa kanilang mga project and also sa kanilang tambalang Kim Pao. Kaya yung mga bashers na yan, ignore na lang natin yan as long as alam natin ang katotohanan kay Kim and Paolo Abilino. Next topic, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga nadagdag po na karakter dito po sa The Alibay series ni Kim and Paolo Abilino. Nadagdag po si Ma'am Irma Adlawan, Alma Moreno. Grabe, napakahusay po na actress na mga nadagdag. Mas lalo akong na-excite mga kakimpaw. So, pinost nga po ng All-Star Magic ito at syempre, nirepost ni Chinita Princess sa kanyang ex-account. Sabi nga dito, award-winning actresses Irma Adlawan and Alma Moreno joined the powerhouse cast of ABS-CBN Studios and Dreamscape Entertainment's murder mystery drama series The Alibay. Lead by Kim Chiu and Paolo Abilino, the series also stars John Arcillas, Shasha Padilla, Samuel V, and marami pa pong iba mga kakimpaw. Exciting, ang dami pong mga dumadagdag na mga karakter na talagang man pong sikat at mahusay na actress at actor. Samantalang ipapakita ko naman sa inyo yung tattoo po ni Chinita Princess dito sa kanyang dibdib. So, ang nakalagay dyan ay Amor Fati. So, ano ba yung ibig sabihin ng Amor Fati? Sabi nga dito, sa binahagi po ni Aryan sa Facebook, Amor Fati means loving your fate, trusting that everything happens for a reason. The pain, the delays, the closed doors, you stop asking, why me? And start asking, what is God teaching me? Nothing is wasted. Amor Fati is faith in action. So, yun pala yun mga kakimpaw. So, yun pala ang ibig sabihin ng Amor Fati na nakatattoo po sa balat ni Chinita Princess sa bandang dibdib niya po mga kakimpaw, no? So, ang paniniwala niya ay everything happens for a reason. The pain, the delay, lahat daw na nangyayari merong dahilan. So, talagang palaban
itong si Stella Marie dito po sa The Alibay. Yung character niya talagang palaban to, merong paninindigan. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw ang ginawa pong pamamakyaw ni Chinita Princess ng tinda ng pinsan niya po dito sa Cebu. So, yung pinsan po kasi ni Chinita Princess mga kakimpaw, meron pong business dito sa Cebu. Alam niyo pong ginawa ni Kim Chiu? Pinakyaw po yung tinda. Ayan no, our buckets are off to Manila. So, dadalhin po itong mga to. Ano pa to? Mga, parang ano no, oraro, yung mga ganon, mga kakimpaw. Parang mga matatamis siya. So, alam nyo mga kakimpaw, nakakatuwa lang kay Chinita Princess kasi talagang sinusuportahan niya, di ba? Yung kanya mga relatives sa mga business nito, di ba? Tapos ipapamigay niya sa taga Manila ng mga BFF niya, mga friends, diba? So, alam nyo mga kimpaw, tapos na po pala yung cycle 1. Tapos na po yung taping nila dito po sa Cebu. So, magpapahinga sila ng another 1 week. Tapos, after ata nun, balik na naman sa reality. Taping na naman si Kim and Paula Avellino para po sa The Alibay. And then, nagbasa nga po ako ng komento dito sa post ng Kim Pao Moments. And may nabasa nga po ako. Sabi dito, beautiful cousin, nasa lahi pala talaga nila ang magaganda. Love all guys. Yes po mga Kim Pao, no? Mukha silang mga Chinese, tas yung mata parang iisa lang. Super cute ni Chinita Princess, tas yung mga cousin niya. Nasa lahi talaga nila, no? Then, meron ako nabasa dito na leaving soon 1 week vacation to Japan. So, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya dito. Kung si Kim, Paulo, ang lilive papuntang Japan vacation. Well, hopefully mga kakimpaw, nagdidilulo lang din naman ako mga kakimpaw ha. Kasi nabasa ko dito, leaving soon 1 week vacation to Japan. So, yun yung sabi dito. Yun yung pinagbabasehan natin mga kakimpaw. Pero, syempre, ang layo nun, Japan, mga kakimpaw. Tapos, back to reality after 1 week. Well, pwede naman yun mangyari, pero sayang naman yung 1 week lang, tas Japan. Diba? Siguro dapat mga 2 weeks, 3 weeks, diba, kung magja-Japan sila. Para syempre, ma-enjoy nila yung Japan. Diba? Well, tingnan natin kung totoong man nga po ang naging komento ng isang netizen dito. Pero para sa akin, mas gusto ko na lang makita si Chinita Princess sa It's Showtime. Tapos, magpahinga sila ni Paula Avellino ng ilang araw para syempre maka-recharge yung katawan nila. Tapos, more on workout sila, no? Pambawi sa mga nawala nilang pag-workout noong nakaraang mga araw. So, agree ba kayo mga kakimpaw? Anong gugustuhin nyo? 1 week vacation in Japan or dito lang sa Pilipinas tapos gagawin at babalikan yung mga ginagawa nila together. Please comment down below mga kakimpaw, okay? So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.